Hello po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Saan man kayo naroon? Welcome po ulit sa ating channel, ang showpaul.ph. Ang topic po natin ngayon ay yung pong mainit-init na nangyari dyan sa West Philippine Sea or sa South China Sea. Yan po muna ang ating pag-uusapan ngayon. Dahil kahapon po, mainit na tinalakay yung maisog sa Angeles City, Pampanga. At doon po nagbigay po ng kanya-kanyang saloobin ang mga speaker na umatin po sa maisog Pampanga. At alam naman natin ang nangyari na tinira or minention ni Mayor Baste si Senator Bongo. At ang sabi ay sumagot na raw si Senator Bongo na inunon niya muna yung kanyang trabaho. Yan po ang pag-uusapan natin bukas. Kasama na rin po ng bagong budget na gustong ipatupad ni Speaker Romualdez para sa taong 2025. So ngayon po ay nangalahati pala ng taon, yung pong mahigit 5 trillion na budget natin, at para po bang nauubos na. Bukas pa natin tatalakayin yan. Tingnan po muna tayo. Update po muna tayo sa ating West Philippine Sea kung ano na po ang nangyayari. At sabi nga po may banggaan na nangyari dyan at meron pang naputulan ng daliri. Gaano po ba katotoo yan? So yan po yung ating topic muna ngayon. Pero bago po yan, update po muna tayo sa ating currency exchange. Ngayon po ay ka-18 ng Hunyo taon 2024. Ang ating pong 1 US dollar ay equivalent ng 58.652. Kuwaiti dinar 191.22. Saudi Arabian Riyal 15.640. Canadian dollar 42.755. Japanese yen 0.371. British pound 74.456. Euro 62.977. Emirates dirhams 15.970. At ito pong ating Hong Kong dollar ay 7.511. Yan po ang ating latest currency exchange. Ngayon po ay araw ng Martes, 18 of June, 2024. So punta po tayo sa ating topic. Yung pong tensyon dyan sa West Philippine Sea or sa South China Sea. Yan na po muna ang update na ibibigay natin ngayon. Bukas na po tayo panibagong update doon po sa pagsagot ni Senator Bongo sa pahayag ni Mayor Baste. At doon naman po sa budget na gustong dagdagan ng Kongreso or ni Speaker Romualdez para sa susunod na taon. Yan po ang ating pag-uusapan bukas. So umpisa po tayo. Tingnan po natin kung gaano po katotoo yung tensyon sa West Philippine Sea yan. Sabi ko naman po sa inyo dati, yan po ay lagi natin titignan at alamin kung ano na po ba nangyayari yan. Umano ang mga tauhan ng China Coast Guard sa ilang barko ng Pilipinas sa resupply mission kahapon sa Ayungin Shoal. May mga sundalo para umano ang lubhang nasaktan sa insidente. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na may isang sundalo ng Philippine Navy ang lubang nasaktan sa resupply mission kahapon sa Ayungin Shoal dahil sa panibagong harassment ng China Coast Guard. Kaagad naman daw itong in-evacuate upang bigyan ng agarang medical treatment. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng AFP ang China Coast Guard na itigil ang kanilang agresibong hakbang upang hindi lumala ang tensyon sa West Philippine Sea. Una nang sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea na tatlong barko ng People's Liberation Army Navy, China Coast Guard at Chinese Maritime Militia ang nagsagawa ng delikadong maniobra at mayroon pa umanong insidente ng pagbangga at towing.
Sa kabilaan nila ng illegal at agresibong aksyon ng China, ipinakita ng mga sundalong Pilipino ang kanilang pagiging profesional upang hindi lumala ang tensyon. Muli ring kinondena ng NTF-WPS ang panibagong harassment ng China na naglalagay sa alanganin sa mga buhay ng mga Pilipino roon at paglabag sa international law. Iginiit naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro na dapat maging malinaw sa international community na ang China ang totoong hadlang sa pagkamit ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Samantala, sa isang state-owned Chinese newspaper, sinabi ng tagapagsalita ng China Coast Guard na sinampahan ng inspeksyon umano nila ang ilang barko ng Pilipinas nang pumasok ito sa bisinidad ng Ayungin Shoal na tinatawag namang Renai Reef ng China. Sa isa namang pahayag ng Department of State ng Amerika, gumamit din ng water cannon ang mga barko ng China. May mga ulat pa na may isa umano ang naputulan ng daliri at nagkagawa ng armas, pero hindi pa ito kinumpirma ng AFP. Para sa isang security analyst, nais ipakita ng China ang kanilang ngipin sa ipinatupad nilang anti-trespassing law sa South China Sea, kabilang nga sa mga inaangkin nilang teritoryo sa West Philippine Sea. Lumabas din na may mga Navy sailors tayo na naputulan ng daliri at of course we see very intense encounter with China. Nakita natin na very aggressive sila in such a way na talagang pinapakita nila yung ngipin nila pagdating dito sa kanilang bagong batas. Kung umabot naman sa punto na pati ang Villa Piscina Madre ay sa pilitan na ring sakyan at pasukin ng China, maaarihan niya itong mag-trigger sa Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at US. Remember, yung DRP Sierra Madre that represents our territory. Kaya nga binabantayan ng ating Marines and Navy yan, no? Kapag nag-board sila doon sa BRP Sierra Madre, ibig sabihin gusto nilang sakupin ang teritoryo ng Pilipinas. Kapag nag-board sila doon sa BRP Sierra Madre, ito ay gusto nilang pabagsakin ang gobyerno at the same time, kunin ang teritoryo ng Pilipinas pamamagitan ng barko. Sa gitna naman ito, naniniwala si Cabalsa na marami paling paraan para hindi humantong sa gera ang sitwasyon at maayos ang tensyon sa diplomatikong paraan. Patrick De Jesus, So, yan po yung sabi ng yan po sa PTB, Philippines. Sana naman to wag na humantong sa gera. But ayaw po natin ng gera. At sabi nga po, may naputulan pa. At yung banggaan na raw yan. At bukod pa sa banggaan, sinampahan pa raw ng mga Chinese Coast Guard yung ating resupply vessel at kinuha po yung mga gamit at meron pa raw mga baril na nakuha. Hindi natin alam kung ano ba yung katotohanan dyan. At wala po tayo nakikitang mga video kung sino po yung nagsasabi ng totoo. At yan po ay mariing na kinokondena ng Amerika. Yan mga nangyayari na yan sa South China Sea or sa West Philippine Sea. At kawawa po yung ating mga mangingisda. Yan po yung ating problema dyan. Yung ating mga mangingisda ang nadadamay. Kawawa naman, hindi makapangisda. Sa nangyayari na yan sa Panatag Shoal na yan. Ayungin Shoal yata. Ayungin Shoal. Yan po yung pahayag ng PTB Philippines. So punta po tayo sa isa pang video. Gaano ba katotoo yung naputulan ng daliri? Panoorin po natin. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi lang binangga, kundi inaladkad at binutas ang bangka ng Pilipinas ng mga tauhan ng China Coast Guard. Base yan sa mga kwento ng dalawang source ng GMA Integrated News. Kaugnayan ang insidenteng ikinasugat ng 7 sundalong Pinoy, kabilang ang isa na naputulan pa ng hinlalaki. Sabi naman ng China, sumampa pa ang kanilang mga tauhan sa bangka. May mga sinamsam din silang baril at hinostage na mga bangka ayon sa isang source. Nakatutok si Joseph Moro.
Sa litratong ito na eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News, makikita ang isang sundalo ng Philippine Navy na nilalapatan ng lunas. Pasintabi sa mga nanonood, kita sa larawan ang kanyang kamay na napatulan ng lalaki. Ang sundalo Nako, wawa naman yung ating sundalo at ano nangyari dyan. Grabe yung China, no? Ayaw po natin yung ginagawa ng China. At paano po ba ang gustong gawin ng Pilipinas dyan? Hindi natin maintindihan. So yan po yung ating tututukan po natin yung mga problema na yan dyan sa South China Sea at sa West Philippine Sea. Kagaya yan, may nasasaktan na. Dalong ito ang isa sa mga nasugatan na magpang-abot ang Philippine Navy at China Coast Guard sa Ayungin kahapon ng madaling araw. Nangyari ito habang nagsasagawa ng rotation and resupply mission ng Philippine Navy sa bahagi ng Ayungin Shoal sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang insidenteng ito ang unang banggaan ng China Coast Guard at Philippine Navy matapos ipatupad ng China ng Sabado ang sarili nilang administrative law enforcement procedure na aarestuhin ang mga dayuhang barko na nasa katubigan ng teritoryo raw nila. Walang gaanong detalye sa inilabas na pahayag ng National Security Council o NSC kagabi. Sinabi lamang na kahapon ng umaga na unsyami ang rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsalang PRP Sierra Madre. Dahil ito sa agresibong aksyon ng China kung saan binangga at hinakak nito ang sinasakay ng inflatable boats ng mga sundalong Navy ng Pilipinas. Pinundina ng NSC ang aksyon ng China. Walang binanggit ang NSC na may nasugatang sundalo. Ang sabi naman ng spokesman ng China Coast Guard sa isang pahayag, lumabag daw ang Pilipinas sa pangako nito ang nagpadala ng supply ship at inflatable boats sa Ayungin. Kaya bukod sa pagbigay ng warning at pagharang, sumampa raw ng China Coast Guard sa bangka ng Philippine Navy at nag-inspeksyon sa loob. Sabi ng China, legal at professional ang ginawa nilang ito. Mula sa dalawang magpagkakatiwalaang source kung ano ang nangyari sa pagitan ng mga pwersa ng Pilipinas at China. Ikwento ng unang source ay isang opisyal na may alam sa nangyaring misyon. Bukod na sa pagkalagkad sa rigid hull inflatable boats o BRIC, binutas pa raw ito ng China kahit may sakay ng mga sundalo ng Philippine Navy. 7 sundalo ng Philippine Navy ang nasugatan sa insidente. Ang isa sa kanila naputulan pa daw ng daliri. Ganito rin ang ibinigay na detalye ng isa pang opisyal na matagal ng source ng GMA Integrated News na nakakuha ng initial report sa nangyari. Bukod raw sa pagbutas sa inflatable boat, binasag din daw ang salamin nito at sinira ang engine gamit ang isang maso. Sinumsampa daw ng mga Chinese sa mga baril ng Philippine Navy, pati na ang mga cellphone ng mga sundalo. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng GMA Integrated News, 4 na RIB o Rapid Hull Inflatable Boat ang hinostage ng China pero ibinalik din sa Pilipinas matapos ang mahabang pakikipagnegosasyon. Ibinakiusap din sa China na makuha ang mga sagutang sundalo sa isang medical evacuation. Ibinagbigay alam na namin sa Department of National Defense, National Security Council at sa Armed Forces sa mga impormasyong hawak ng GMA Integrated News para humingi ng reaksyon pero wala pa silang tugon hanggang ngayon. Sa mga larawan, eksesibong nakuha ng GMA Integrated News na ibalik na ng PCG sa Buluyang Puerto sa Palawan ang mga sundalong Navy. Kita rin sa larawan ang isa sa mga inflatable boat na sinira umano ng China na nakabalot sa asul na trapal. Dinala na sa ospital ang mga nasagatang sundalo. Sa pahayag ng NSC, ang Armed Forces at Philippine Coast Guard ang nagsagawa ng resupply mission. Pero ang sinabi ng Philippine Coast Guard spokesperson, Commodore J. Tariela, The resupply mission is a mission of the Armed Forces of the Philippines. The Philippine Coast Guard, we were there just to support the Armed Forces of the Philippines. para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. So yan po yung ating update dyan sa West Philippine Sea. Ano po ba yung inyong opinion dyan sa nangyayari na yan? Yan po yung kawawa naman po yung ating mga kasundaluhan. Yung nasasaktan na po, may naputulan ng daliri. Yun nga po, may sumampa pa yung Chinese Coast Guard at talagang bully. At na nagbigay na rin ng pahayag ang Amerika na kinukondera nila. Kinukondera naman natin yung ginagawa ng China. At antayin na lang natin kung ano ba talaga magiging desisyon ng gobyerno dyan. At talagang ang gobyerno natin ay naninindigan na makipagmatigasan sa China. So yan po ang ating abangan. Antayin na lang po tayo. Tingnan po natin kung ano po ba ang pahayag ng Estados Unidos dyan, yung pong pagkakondena nila. This kind of behavior
is provocative, it's reckless, it's unnecessary, and it could lead to misunderstandings and miscalculations that could lead to something much bigger and much more violent. Nabahala raw ang Amerika sa mga naging aksyon ng China Coast Guard laban sa mga sundalo ng Pilipinas kung saan isang sundalo ang kumpirmadong nasugatan. We're deeply concerned about the injuries suffered by this Philippine sailor. Ang US State Department mariinding kinundena ang aniyay irresponsableng aksyon ng China na pigilan ng Pilipinas sa pagsasagawa ng maritime operations at maghatid ng supply sa PRP Sierra Madre. Stand by our Philippine allies. The PRC vessels' dangerous and deliberate use of water cannons, ramming, blocking maneuvers, and towing damaged Philippine vessels endanger the lives of Philippine service members. It's reckless, and it threatens regional peace and stability. Sa isang pahayag, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na isang sundalo mula sa Philippine Navy ang malubhang nasugatan sa insidente. Nangyari daw yan sa sinadyang pambangga ng China Coast Guard sa rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal. Ang nasugatang sundalo ay ligtas nang na-evacuate at nakatanggap ng medical treatment. Hindi raw katanggap-tanggap ang patuloy na marahas na aksyon ng China Coast Guard. Dapat daw pigilan nila ang kanilang sarili para hindi na mapalala ang tensyon sa West Philippine Sea. Sa isang statement, kinundena ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang reckless behavior ng China. Taliwas na daw ito sa mga unang pahayag ng China na good faith at decency. Hindi na nagbanggit ng karagdagang detalye si Teodoro, pero aniya, sisikapin daw ng AFP na gampanan ng tungkulin nitong protektahan ng territorial integrity, soberenya at mga karapatan ng bansa. Ang insidente kahapon sa Ayungin Shoal ang ikatlong naiulat na pagkakataong may mga tauhan ng Pilipinas na nasaktan sa rotation and resupply mission. Una ay noong March 5 nang sabayang i-water cannon ng dalawang China Coast Guard ship ang resupply ship na unay sa May 4. 4 na sakay nito ang nasugatan. May mga nasugatan din nang muling dumanas ng pang-water cannon ng unay sa May 4 noong March 23. Sa bidyong nakuha doon ng GMA Integrated News, kitang-kita kung paano napinsala ang loob ng barko sa halos isang oras na pagbuga ng tubig ng China Coast Guard. Hindi bababa sa 3 ang nasugatan dito. Ayon naman sa isang security analyst, ang ginawa kahapon ng China sa mga sundalo sa Ayungin, isang uri ng illegal use of force na posibleng basehan para i-invoke ang Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas. It's an unlawful armed attack that of course has caused injury and of course damages, and it's a violation of international law. Military vessels are supposedly immune from boarding and of course harassment. Kung pwede nila gawin yan, they can also do it to the Sierra Madre. Naniniwala din daw si De Castro na ang pananahimik ng AFP maaaring hudyat na kumukonsulta ito sa US at mga kaalyadong bansa. Para sa GMA Integrated News. Yan po. Yan po yung mga nagkukondena sa mga nangyari po dyan sa South China Sea at West Philippine Sea. Yung pong inyong opinion ay mahalaga. Importante po. Mag-comment lang po kayo sa baba. Ibigay nyo po inyong mga saloobin sa mga nangyayari na yan. At yan lang po muna ang ating update ngayon. Yan sa West Philippine Sea at South China Sea. So bukas po, tututukan natin yung pahayag ni Senator Bongo sa sinabi ni Mayor Baste Duterte, at yun doon din naman po at yun po isa na inaayos na po yung budget para sa ating 2025 national budget dyan po sa Kongreso ni Speaker Romualdez. Yan daw po ang priority, yung budget. Bakit po ba yan ang priority? Bakit hindi i-priority ang mga problema ng Pilipinas? Bukas po natin yan tatalakayin. Yan na lang po muna ang ating update ngayon. Kaya muli po, kung kayo po ay mapadpad sa channel na ito, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, i-click po ang notification bell, i-like at i-share na rin po ang ating mga video. Muli po, kayo po ay mag-iingat. Maraming salamat po. Paalam. Adios.